Breaking news! Ang militar ng US ay iniulat na nagpaplano na mag-deploy ng mga bagong land-based na intermediate-range missiles sa rehiyon ng Asia-Pacific upang ipagtanggol ang isla ng Taiwan, isang hakbang na may limitadong taktikal na epekto sa kasalukuyan ngunit ganap na nagpapakita ng determinasyon ng US na makialam sa tanong ng Taiwan, sinabi ng mga tagamasid noong Lunes. Magpapadala ang US ng mga medium-range missiles kabilang ang Standard Missile 6, SM-6 at Tomahawk sa Asia-Pacific, iniulat ng US military news website na Defense One na binanggit ang mga pahayag ni US Army General Charles Flynn na ginawa sa taon ng Halifax International Security Forum sa Sabado. Sinabi ni Flynn na sinubukan ng US ang mga missile na ito at planong i-deploy ang mga ito sa 2024. Hindi niya ibinunyag ang partikular na tiyempo o lokasyon ng deployment, sinabi lamang na i-deploy namin ang mga ito. Dati nang pinigilan ang US na mag-deploy ng nuclear at conventional ground-launched ballistic missiles, cruise missiles at missile launcher na may saklaw na 500 hanggang 5,500 kilometro sa ilalim ng mga tuntunin ng Intermediate Range Nuclear Forces Treaty na nilagdaan noong 1987. Inanunsyo ng dating Pangulo ng US na si Donald Trump ang pag-alis ng US sa kasunduan noong 2019 at sinusubukan ng US na mag-deploy ng mas maraming missiles sa Asia-Pacific para mapadali ang Indo-Pacific strategy at rivalry nito sa China, sabi ng mga analyst. Ngunit ang isang deployment ng ganitong kalikasan ay nahaharap sa pagsalungat mula sa gobyerno at mga tao ng mga bansa kung saan maaaring i-deploy ng US ang mga missiles. Sinabi ni Song Jongping, isang Chinese military expert at TV commentator sa Global Times noong Lunes. Sinabi ni Song na ang SM-6 at Tomahawk na iniulat na ipapakalat ay hindi ballistic missiles at mas madaling maharang at sa makatuwid ay hindi bumubuo ng isang malaking banta sa isang militar at taktikal na kahulugan. Gayunpaman, ang hakbang ay isang malaking provokasyon sa politika dahil nangangahulugan ito na ganap na tinalikuran ng US ang kasunduan at nagde-deploy ng mga missile sa pintuan ng China, sabi ni Song. Nagbabala ang mga analyst tungkol sa panganib ng naturang provocation at posibleng paglala ng komprontasyon na binanggit ang isang president noong 1962, ang Cuban Missile Crisis. Ang missile na plano ng US na i-deploy sa Asia-Pacific ay hindi kasing lakas ng mga nasa Cuba, ngunit sa kabila ng pagkakaiba sa tindi ng mga provokasyon, ang dalawang bagay ay magkatulad sa kalikasan, sinabi ng mga analyst. Ang pag-deploy ng missile ng US sa Asia-Pacific ay isang mahalagang bahagi ng Indo-Pacific strategy nito at kaayusan ng militar na may kaugnayan sa tanong ng Taiwan, sabi ni Song. Ipinaliwanag niya na ang US ay nakikipag-ugnayan sa pinakamaraming kaalyado hanggat maaari upang makipag-ugnayan sa layuning ito habang pinapataas din ang deployment sa paligid ng China, kabilang ang Tomahawk at maging ang mga potensyal na intermediate-range ballistic missiles. Dahil sa panganib ng labanang militar ng China-US sa isyu ng Taiwan, tinitingnan ng US ang mga ballistic missiles upang pigilin ang mga posibleng operasyon ng China. Ipinaliwanag ni Song na ang US ay kasalukuyang nagtataglay ng pangunahing sea-based at air-based na intermediate-range ballistic missiles. Kung mapapalakas ang deployment ng land-based intermediate-range ballistic missiles, magkakaroon ang tropang US ng karagdagang paraan ng pag-atake sa anumang posibleng labanang militar sa People's Liberation Army. Iminungkahi ng deployment na naghahanda ang US para sa pinakamasamang sitwasyon, isang labanang militar sa pagitan ng China at US. Determinado itong mamagitan upang makamit ang mga madiskarteng layunin nito. Paulit-ulit na sinabi ng China sa iba't ibang pagkakataon na ang tanong sa Taiwan ay ang unang pulang linya
na hindi dapat lampasan sa relasyon ng China-US. Hindi dapat maliitin ng US ang paninindigang ito o pukawin ang mga kaguluhan sa sensitibong paksang ito, sabi ng mga tagamasid ng Chino. Binigyang diin ni Pangulong Biden na ang Estados Unidos at China ay nasa kompetisyon, na binanggit na ang Estados Unidos ay patuloy na mamumuhunan sa mga mapagkukunan ng lakas ng Amerika sa tahanan at makiayon sa mga kaalyado at kasosyo sa buong mundo. Binigyang diin niya na ang Estados Unidos ay palaging manindigan para sa mga interes nito, sa mga halaga nito at sa mga kaalyado at kasosyo nito. Muli niyang iginiit na inaasahan ng mundo ang Estados Unidos at China na pamahalaan ang kompetisyon ng may pananagutan upang pigilan ito sa paglihis sa hidwaan, komprontasyon o isang bagong Cold War.